Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 5 po rito ngayon ng hapon, oh. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no. Nagka-interest lang ako rito eh. Alam nyo, pagtatanggol ko ngayon si Sara Duterte dito sa babae na to. Itong Mima na to eh, masyadong malupit ito eh. Ha? Pakinggan natin siya. Guys, what's up? It's me again. Ang ano to yan eh, sagad na sa kabubuhan ang DepEd. Tignan nyo to, sabi niya. At meron no itong 7 hours ako lang to eh, itong banat na itong babae na to eh. At may 10,000 views oh, 7 hours ago. Oo. Pakinggan natin siya. Pagtatanggol ko si BP, sobra to ah. Tangin mo, sagad sa kabubuhan ang DepEd. Tingnan niyo to, sabi mo. Hindi. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, magugulat po kayo Yan. sa ibabalita ko ngayon. Sure. Dahil itong Vice President and DepEd Secretary natin na si Sara Duterte ay meron pong panibagong achievement. Saan? Saan, Mima? Eh di walang iba sa Department of Education. And itong kanyang achievement na to so far sa Philippine history ay talagang pinaka makakatulong sa pag-improve sa utak, sa skills, sa learning skills ng mga estudyante. Yes. Oh, yun naman pala eh. Ayun ang problema mo. Tuloy mo. Ano ba yan? Guys, ano yan, Mima? Ito yung balita. Alin? DepEd okays duck hair clip for students teacher. Magdadak hair clip na raw ho yung mga estudyante na mga babae. Yan pa lang eh, natatawa ka na. Bakit? Ay, tuloy mo, mamaya. Grabe no? Pinakamalaking achievement na to guys so far sa kanyang pagiging DepEd Secretary ngayong taon. Iba talaga ang nagagawa ng intelligence funds, no? Oh. Grabe. For sure, baka dito rin po napunta ang hinihingi niyang 100 billion na budget. Ito, Sara Duterte give DepEd another 100 billion will fix Philippine education woes. So dito ata guys napunta sa kanyang panibagong achievement ang hinihingi niyang 100 billion pesos. Grabe. Literal talagang meron pong patutunguhan ang Department of Education. Ang ganda nga po ng layunin, no? Ano yung sabi? DepEd's okay. Duck hair clip for student teacher. Yan o yung hair clip na may pato-pato sa ulo. Aprobado po. Aprobado ng DepEd. Goods po yan. Napaka-biggest accomplishment so far in this year. Guys, naalala nyo to kanyang in-implement. Palala lang natin kasi baka nakalimutan ng mamamayang Pilipino. Alam mo, ading mahirap yan. Pinag-iisipan yan, yung mga ganyang klaseng bagay. Sinong DepEd Secretary ang nakaisip niyan? Siya lang. Ikaw talaga masyado mong inaano si Sara eh. Tuloy mo. Alam nyo to guys, yan. Dekorasyon sa silid-aralan pinabaklas ni Vice President Sara Duterte. So basahin lang muna natin guys Sabi niya, pinaalalahan. Ayan ka na naman. Matagal na yan. Wala namang nakapalag dyan. Bakla sila. Siya lang ang DepEd Secretary gumawa niyan. Ikaw talaga. Meron bang nagpabaklas na DepEd Secretary ng mga dekorasyon na yan? Wala. Si Sara lang. Baklase nga yan eh. Ikaw naman.
Tuloy mo. Tahanan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Oh. ang lahat ng public school teachers at mga administrador na alisin ang lahat ng dekorasyon sa silid-aralan upang makapag-focus ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. So, sabi nga pa nga, Oh, kita mo, meron siyang rason. Hindi naisip ng mga ibang DepEd secretary yan. Magaling talaga si Sara. Ikaw eh. Tuloy. tiyaking malinis at walang mga dekorasyon, tarpaulin o mga posters. Ang mga Oh, yun. Nadudumihan siya pag marami siya nakikitang mga dikit-dikit sa mga pader. Kaya niya pinatanggal. May rason siya, may rason siya. Tuloy mo. silid-aralan upang magkaroon ng focus ang ating mga mag-aaral sa mga leksyon mula sa ating guro. Imagine that, guys, 'di ba? Napaka-ironic. Pinabaklas po ni Vice President Sara Duterte itong mga wall decoration sa classroom na nagsisilbing, paalala na ito pala yung paa, tuhod, balikat, ulo, yung mga numbers, 'di ba? Yung mga learnings material. Marumi nga para sa kanya yan. Kayo naman, di nyo maintindihan niya si... Tuloy mo, tuloy. Materials na yan, pinatanggal niya kasi daw nagsisilbi daw pong distraction yung mga heart shape na yan, 'di ba? Yung mga flowers, mga ganyan. Pinatanggal niya kasi ang sabi para daw po makapag-focus ang mga estudyante. Yun naman pala. Para pala makapag-focus ang mga estudyante, itong eksenang ganap mo. May balita nga din actually guys yung ABS-CBN dyan. DepEd case, dark hair Kalat na pala yan. Siya lang ang nakaisip niyan. Ikaw, tuloy. clip for students, teacher. See? Pinatanggal mo ang mga nagsisilbing, second mother ng eskwelahan, which is yung mga decoration na mga paalala sa kanila na ganito pala ang parts of the body sa usaping science. Baka naman, Mima, libre ang duck hair clip na yan. Bibigay ng DepEd sa mga teacher at sa mga estudyante. Hindi mo pa. Baka libre yan. Bigay niya. Di ba? Isang uniforme, magandang tignan. Lahat sila naka-duck hair clip. Pati mga teacher. Ang ganda, di ba? Uniforme. Tuloy mo. Sa numbers, sa maths, sa English, pinatanggal niya kasi para daw makapag-focus. Tapos, inalaw po ni Vice President Sara Duterte ang duck hair clip. Hindi lang sa estudyante, kundi para sa mga teacher din. Kita mo, pati sa teacher pa. Baka libre yan. Teka, bakit duck? Mas maganda yata crocodile, di ba? Crocodile hair clip, di ba? Kasi yung duck, nakatayo yung duck kung yung crocodile, nakadapa yun mas maganda tignan siguro yung crocodile hair clip. Sara Duterte. The best, guys, so far. See? Napaka-relevant po sa DepEd ng duck hair clip na yan. Very life-changing po sa ating mga estudyante, sa ating mga mag-aaral. Diba? Sobra ka naman. Ang hintayin natin yung alam niyo mga boss, Eto, ngayon lang tayo nagkaroon ng DepEd secretary na kagaya nitong si Sara Duterte. Unang-una na, may tattoo. Ang laki ng tattoo niya sa binti. Wala akong DepEd secretary ganyan. Kaya, unique ho yan, si Sara Duterte. At siya lang ang DepEd secretary na yung tatay niya sinasabihan ng adik yung presidente. At yung kanyang kuya naman sinasabi na mag-resign ka na. Kita mo, meron bang ganyan DepEd secretary? Wala. Siya lang. Tapos ginaganyan niyo siya. Yan ang mga naiisip niyang mga proyekto na kapaki-pakinabang siguro para sa kanya. At siya lang ang DepEd secretary na pag magaling yung estudyante, ang regalo niya pulburon.
Isang linggong pulburon. Nakaka-addict yan. Oh, sabi niya doon sa estudyante. Siya lang ang ganyang DepEd secretary, walang kaparis ho yan. Baka kaya nga hindi ho matanggal-tanggal, masibak-sibak ni His Excellency dahil naiiba yan eh. Ha? Naiiba yan. At yun nga, malupit din humingi ng ano yan. Siya pinakamalaking budget yata sa lahat ng departamento, yung DepEd eh, di ba? Oh, nasibak di, tinanggal yata yung 150 million na confidential pa na hinihingi dyan eh, di ba? Oh. Ewan ko, no? Pero yun nga, naiiba ho yan si Sara Duterte. Kaya yung ginaganyan, ikaw mima ka eh. Ha? Siyado kang inaano mo siya. Kaya nga hindi matanggal-tanggal siguro yan. Dahil may nakikita si His Excellency dyan kay Sara Duterte na kapakipakinabang bilang isang DepEd Secretary sa Pilipinas, ng Pilipinas. Diba? Isip-isip din pag may time, ikaw naman mima ka eh. Makapuna ka lang eh. Oh. Hintayin mo. Baka maisip ngayon itong si Sara Duterte na ang style naman ng buhok ng mga lalaki eh, puro ganito lang. Oh. Ganyan-ganyan. Oh. Style Korea. Sa North Korea may ganun eh, di ba? Alay mo, gagayahin niya yung North Korea na isa lang ang hairstyle ng babae at hairstyle ng lalaki. O, di ba? Lord. Pero yun, ang katakataka yan, talagang, alam niyo, sa totoo lang, baka maski mag-resign yan as DepEd Secretary, hindi papayag si Bongbong. O, di ba? O, hindi papayag si His Excellency. Baka para sa kanya talaga yun eh. Talagang kailangan ng bansang Pilipinas ang ganyang klaseng DepEd Secretary. O, di ba? His Excellency nga siya. Baka may, ewan ko. Hindi natin alam kung ano nakikita ni His Excellency dyan. His Excellency nga siya eh. O, minumura na siya ng tatay niyan. Tsaka pinagre-resign na siya yung kapatid niyan. Hindi niya pa rin sinisibak. Diba? May nakikita siya dyan. Ano sa palagay niyo nakikita ni His Excellency dyan? Kung utang na loob naman, wala naman siyang utang na loob dyan. May utang na loob pa nga yung pamilya niya dyan eh. Hindi naman sinuportahan ng pamilya niya si Marcos eh. Di ba? Nung tumakbong presidente si Marcos, di naman siya sinuportahan ng pamilya niya eh. Nagsisigawan pa nga ng tatay niya na nagkukukin yan eh. O, di ba? Paulit-ulit. Kung yung pagpapalibing yung sa tatay ni His Excellency eh ipangakalanda kanilang utang loob, hindi ho sila marunong bumasa. Kung hindi dahil sa Marcos, hindi magiging presidente si Duterte. Kasi nga, paulit-ulit ang sinuportahan ng Duterte eh si Cayetano. Yun ang kanyang vice-presidente nung tumakbo yan na presidente. Samantalang itong si Amy Marcos, ang sinuportahan niya na para Pangulo, hindi si Miriam Defensor, yung kapartner ng kapatid niya sa pagka-presidente, ang sinuportahan ng Marcos, si Duterte. Ganon na nangyari. Kaya bali, sinuportahan ng Marcos si Bongbong. Ngayon, yung sumuporta kay Bongbong, sumuporta kay Duterte. Pero yung sumuporta kay Duterte, hindi sumuporta kay Bongbong, kaya talo siya. Gano'n na nangyari ho dyan. Kaya kung hindi sinuportahan ng Marcos si Duterte, hindi ho yan nanalo. Baka ang nanalo nga si Mar Rojas. Yun pa ulit-ulit, basahin nyo kasi. Hindi na, kailan ba ikinampanya ni Duterte si Marcos? O, aber? O, ni Digong? Wala. Diba? O. Isip nga kayo. Eto naman to. Pakinggan natin to. Ano kaya nangyayari kay Amy? Senate leadership vows to compel religious leader Apollo Kibuloy to attend
the Senate investigation on his alleged abuses to several members of his organization. Senate President Juan 18 hours o ito at meron ng 52,000 views. Miguel Mig-Zubiri, in a statement, assures he will sign the subpoena against the religious leader. This comes after Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros formally asked the Senate chief to already sign the subpoena, which was issued by her committee last month. Zubiri explains a lot of work has piled up in his office, including paperworks that need his signature amid their Yun naman pala eh, maraming trabaho kaya hindi agad napirmahan. Kaya nakawala yata eh. Tuloy. efforts to protect the Senate against attacks due to the controversial People's Initiative. Currently in Visayas for engagements, Zubiri says that the subpoena against Kibuloy has been prepared and will sign all the documents upon his return to Manila. However, Senator Amy Marcos is not in favor of the impending move, saying that the Eto na naman to, si senador na to. Hindi siya pabor, nabigyan ng supwena si Kibuloy. Pakinggan natin bakit. franchise issue of Kibuloy's Sunshine Media Network International or SMNI should be resolved first. Nabigla naman ako kasi ang pagkaalam ko, maghihinay-hinay kami sa ganyan dahil marami pang issues tungkol sa SMNI. Ang usapan doon, Iba yung issue ng SMMI. Ikaw naman, senadora, ano ba? Yung SMMI, yung prangkisa. Iba yung issue kay Kibuloy sa Senado. Doon nga sa SMMI, ayaw yung issue nga doon sa Kongreso, ayaw nga rin dumalo yan eh. Kaya obligado, nabibigyan na ng supena para dumalo. Hindi naman kung mo binigyan ng supena, papa-aresto na eh. Para maobliga lang na dumalo. Ano ba to, no? Tuloy mo. isa-isahin para maayos ang proceeding. Magkaiba nga, iniisa-isa naman eh. Iba yung proceeding doon sa Kongreso dahil yung sa prangkisa ng SMMI. Iba yung proceeding dito kay Kibuloy dito dahil ito yung mga kaso ng rape, human trafficking at kung ano-anong kaso dyan sa ewan ko sa'yo. O, tuloy mo. Nagulat nga ako at may mga member nga ng Senado, may mga senador na napupumiglas na kailangan isabina na si Pastor. Para sa akin, hindi dapat. Dapat para sa'yo. Magmiyembro na yung Senado ng kulto ni Kibuloy, ganon. Ano masasabi niyo naman dyan kay Amy, mga boss? Maipakita lang niya, suporta niya sa mga Duterte, di ba? Parang ganon no? Para sa kanya raw, hindi dapat isupwena. Paano gagawin mo? Ayaw nga dumalo. At para ka namang kahapon lang naging senador, katagal-tagal mo na. Pag ayaw dumalo, dapat isupwena, di ba? Parang medyo nervous yan at kasunod nun i-aaresto na siya pag hindi pa siya dumalo, di ba? Ewan ko mga boss, ang gulo nito mga to, no? Senadoro yan. Bakit hindi dapat? Amy Marcos. Na isupwena yan. Dapat meron ka rason. Yun nga, ang rason niya, dahil dapat isa-isahin daw, unahin daw yung yung prangkisa ng SMMI. Dahan-dahanin daw. Dahan-dahanin. Pinagsasabi na nga na hindi siya dadalo, maski anong mangyari. Kaya nga sinusupwena na. Ewan. Ay mga boss, anong klase ito, no? Paano yan? Ano kaya naiisip ni Amy Marcos no? Hindi ko makuha lohika. Hindi ko makuha. Magkulam na ho tayo kayo ba? Ano kaya alam nyo na laman ng utak nito si Amy Marcos? At lumabas siya at yun ang kanya sinasabi. Sa halip na makisama siya sa iniisip ni Risa Hontiveros dahil babae siya, dahil yun nga pag-uusapan sa Senado para maobligang lumabas itong baliw. Di ba? Wala. Ewan ko. Kami, membro rin daw siya. Sabi nga siyam sila doon sa committee ni Risa Hontiveros na dapat na magmalasakit sa mga nagrireklamong hindi basta reklamo, mga ginahasa ho. Ewan ko. Magkulab na po tayo.
Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay na. Kalat ni Baya, shout out. Ha? Sabi ni Kalat niyo. Basta kabayo, shoot na shoot sa Senado. Wala na si kabayo natin. Perder. Hello, Miss Akira Milus. Good day, ingat. Shout out, Akira Milus. Sabi ni Kalat ni. Kamusta ka na ba? Nawala ka naman na. Kalat ni Baya ulit. Anong usap-usapang ipahuhuli yan sa ICC? Ang dami nyo pang drama, mga ungas. Hoy! Bleng-blong, huwag kang magpauto dyan. Mainit ang ulo ni Kalat ni. Ha? Good evening, Karaoke. Sabi niya, oh. Kalat ulit, bugbugin mo, Karaoke. Hello, Mama Bear. Nasasayahan lang ako, Kalat ni, totoo. Hindi ito mundo ko. Mahilig lang talaga ako sa mga ganito. At ang paulit-ulit, ang topic ko talaga dito, ang tumbo ko talaga. Kaya lang, yung bantayan ko kung anong mangyayari sa asawa ko na winawalang niya nung kapatid niya. Kaya nandito ako. Hindi makapal talaga mukha. Ayaw pa rin sumurrender ang bugok. Elizabeth Iscari ulit, oh. Good evening, Sir Rox. Kita nyo naman kung gaano kalakas si Kibuloy. Si Kibuloy na ito sa ating gobyerno. Kasi sinasadya nila na di ito mabigyan ng subpwena para di ito mag-attend dyan sa hearing ng Senado. Una, kayang-kaya niyang paikutin ang gobyernong ito dahil sa mapera ito. At siguro nabayaran na ang mga ito. Kaya usad pagong ang kinikilos ng mga ito. Hay nako, halatang halata, sabi niya. Pero si Amy hindi niya halata. Para kay Amy, hindi dapat mabigyan ng subpwena. Kalat ni Baya ulit. Sabi ko na, hindi nila kaya ang power at agimat ni Paring Apollo. At isa pa si Paring Apollo ay nag-iisang appointed son. Laban lang, Paring Apollo. Walang bilang ang mga yan. Yan si Kalat ni ano to eh. Tawag dito. Simpleng mang insulto. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, naniniwala ako lahat ng ibinubulgar nitong Las Cañas at dire-diretso kung magsalita. Walang binabasa. Kaya dito pa lang, alam na natin, nagsasabi ng katotohanan. Kaya itong digong na ito, o pamilyang Duterte, ang pinakademonyo nga na naging pangulo ng ating bansa, pati ng mga alipores nito. Nakontrol nila ng husto ang ating gobyerno nung nasa poder pa itong Duterte na ito. Kaya nagkaganito ang ating bansa. At nalugmok tayo sa utang na ang magsasakripisyo nito ay ating susunod na henerasyon. Hay, totoo yan, Elizabeth Iscari. Pero kung bukas, maganda ho topic natin bukas. Ladies Anita ulit, oh. Magandang gabi po, Sir Rox, at sa mga co-viewers. Sabi na nga, nabayaran sigurado si Kibulok. Yan si Subiri. Oh. Ate alam eh, ha? Paano nga sasabihin mo, Ladies Anita, kay Amy, nabayaran din? Oo. Ladies Anita ulit, oh. Batikusin dapat si Subiri, sa totoo lang, Parmali style. Totoo. Yan ang gagawin natin kay Amy. Hindi raw dapat bigyan ng subpwena. Elizabeth Iscari ulit, oh. Kaya itong mga Duterte, sobrang yabang nila. Akala mo talagang may nagawa sa bayan. Puro confidential fund at puro patayan lang ng unang prioridad ng mga yan. Kaya dapat lang na magkaroon ng hustisya ang taong bayan sa kahayupang ginawa nila. Go, 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 ICC. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Dapat kumilos si PBBM tungkol dyan kay Kibulok at ang sa PI at digong nyo ipa-impeach na dapat lahat ng magnanakaw sa kaban ng taong bayan at tayo ang boss nila. Totoo yan, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque po, good night na po at kay labing misis niyo po.
at sa mga anak niyo po at sa lahat ng viewers po. Stay safe and God bless po tayong lahat. Sleep well po tayo. Panatilihin po tayong ligtas mula sa buong magdamag ng ating pagtulog. Masilayan po sana natin ang liwanag ng bukas. Amen po. Galing mo naman. Lady Sanita ulit oh. Talagang mapapamura ka sa mga nangyayari sa ating lipunan. Garapala na walang kabusugan sa pagnanakaw ng halos lahat. Oo yan. Kalat nila naman, paano pipirma ang mga ugas na yan, aber? Pero, pera at night duty lang ang katapat ng ungas na yan. The price is right. Kung ano naisip mo, pares tayo. Senador Mendoza. Welcome to the club. Tyrox. Nakatakas na. Wala na tayong maasahan dyan kay Subiri. Subiri. Marami yan na isubi. Galing kay Kibs. Tayo dyan. May anak na naman ako. Senador Mendoza. Noel B. Matela. Shout out. Dapat i-freeze lahat ng angel si Kibuloy. Tiyak. Nasusuko yan. Kanina kay Arlen Stone, nagmumura na siya dahil wala raw koleksyon na pumapasok mga galing sa mga niyang mga pinakawalang mga mamamalimos sa Amerika. Galit. Pinanapanood ko kanina. Divine Wilson, shout out ha. So, hindi pala pinakinggan ang request ng na watch out bulletin kay Kibuloy sa DOJ. Si Senator Hontiveros after first session. Pera-pera at koneksyon ang gumagalaw. Masyadong halata ang mga politiko sa Pinas. Totoo yan. Ewan ko nga ba kay His Excellency, hindi niya pa ba nahahalata kung ano na ginagawa nito mga Duterte dito sa kanyang administrasyon? At sinasabi nito si Sara na we are in good terms ni President Bongbong. Noel B. Matela ulit Halos lahat ng senador tinulungan ni Kibuloy kaya hindi yan makikialam sa kaso niya. Patay tayo dyan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa aking pananaw, likas sa Pilipino ang pagtanaw ng utang na loob. Itong kay Subiri, maaring delaying tactics ang pagpirma ng supwena. Kung si Subiri ay may utang na loob kay Gibbs, depende yan sa problema o kaso ang pagtatakip. Kapag patayan, rape o pang-aabuso sa karapatang pangtao, ibang usapan yan. Dapat ay mamamayan ang pagtutuunan ng pansin ang paghingi ng katarungan. Dahil sa taong bayan ang nagluklok sa kanya, nilalagyan nagluklok sa kanyang kinalalagyan sa ngayon. Nabigyan naman din ng pabor si Gibbs sa iba't ibang bagay. Sa mga nakapwestong politiko, ipakita ninyo ang pagmamahal sa taong bayan sapagkat dadating ang panahon, baka kailangan ninyo ang tulong ng taong bayan. Kung sakali naman na kayo ay magkaproblema, tandaan ninyo, tao rin kayong mga Pilipino. Ay tao rin kayong mga politiko na sinusubukan ng panahon. Magdasal nang po tayo. God bless po sa ating lahat, sabi ni Pedro. Wala nga Yun ang wala Ay nako. Lord. Kung ito nga si Marcos Kung yung Parmali nagdudumilat ang bilyon-bilyon na nawala sa kaba ng bayan. Wala na siyang pakialam dun. Bakit? Kung hindi mo pera ng bayan, wala ka ng pakialam. Ba? Sa Wednesday topic natin bukas. Tungkol na naman dyan. Bakit? Divine Wilson ulit Kung papayag at makikinig si BBM sa planong
pagkasunduin sila ng mga Duterte, kahit pinaglalaruan siya, utu-utu, tanga, weak. Anong klaseng presidente or tao ka pa? Totoo yan, divine. Aba? Elizabeth Iscare ulit, oh. Dagdag comment ko pa po dito kay Kibuloy at Digong. Kaya sila magkaibigan sa sanggang dikit kasi pareho silang may sira ang tuktok, parehong buwang at nakawala sa mental. Noel B. Matela ulit, oh. Wala na yan kahit pa makipag-reconcile si PBBM. Lalabas at lalabas ang ICC warrant at hindi pwedeng baliwalain ito ni PBBM. Yun lang tama doon. Kaya, pero yun nga sabi Noel, kailangan ni Harry Roque ng insurance. Kailangan sumulat ni kasi sa lahat ng departamento, MBI, DOJ, hindi siya makikipag-cooperate sa paghuli kaya hindi niya talaga, yun ang gusto mangyari ni Harry Roque, yung buwang din yata yun. Divine Wilson ulit. Kaya pala hindi kapit tuko si Bongo kay Digong. Kasi errand boy to multimilyonaryo dahil kay Digong. Totoo. Tagabi nga ng maruya. Alam yung maruya? Yung pinipirito na saging na lalagyan ng harina tapos pipirito, yun. Sarap yun. Oh, paborito pala ni Las Cañas yung maruya. Oo. At yun nga, ang tagabili niya, boy niya pala si Bongo. Divine Wilson ulit, oh. Naging normal na sa kalakaran na ang palusutin at pagtaguin ang mga kriminal bago pa maisampa ang kaso. Another copycat of Rimulya, si Subiri. Ay, nako. Ano pa nga ba? Divine Wilson ulit, oh. Pero kahit sobrang kitang-kita na ni Juan de la Cruz ang katiwalian, korupsyon, patuloy pa rin binoboto ang mga tanga, bobo at self-serving na mga politiko. We never learn. Totoo yan, Divine. We never learn. Aha. Eh kung natuto tayo, di nanalo si BP Lenny sana. Wala eh. Divine Wilson ito. Anino at dami ni Digong, si Kibuloy, kaya hindi yan isusuko ni Digong. Oh. Siyempre, babarilin din ni Digong, ha. Babarilin din yung aaresto ni si Kibuloy. Simple lang yan, baka marami rin baril yan, eh. Yan ang nga supplier ng baril daw ni Digong, sabi ni Las Cañas, di ba? Alam nyo yung Davao? Diyos ko. Pag diniinan yun, grabe yun. Noel B. Matela, sabi niya, gagamitin ang ICC warrant of arrest kay Digong para di makakampanya ang mga kampon ng mga Duterte. Norman Donato, welcome to the club. Kaso wala na si Pacquiao, sabi niya. Wala na talaga. Noel B. Matela ulit, oh. Bagal din kumilos ang FBI, hindi nila supwena si Pastor Bulugan. Nga eh. Julius Alimbuyaw, welcome to the club. Sabi ni Atty. Enzo Recto, hindi daw makagalaw ang FBI kung hindi gagalaw ang PNP sa kaso ni Pacquiao. Jun Mesa, shout out, sabi niya. Yang kaso ni Kibulog at Bantag ang nagpapatunay na gumagana ang justice system sa ating bansa, sabi ni BP Sara. Kaya ang ICC hindi kailangan nakakainis ng sobra ang ating mga opisyal ng gobyerno. Mga hayop. Totoo yan. Meiji, shout out. Ano silang dalawa lang? Ha? Ano silang dalawa lang ang pamilya ang mabubuhay dito sa Pilipinas? Huwag kalimutan ni Marcos na pera ng taong bayan ang pinag-aagawan nila, hindi pera ng mga Duterte at pera din ng taong bayan. Mahalin mo ang taong bayan dahil iyon ang nagpayaman sa inyo. Nga, ewan ko ba din.
Ben Camposano, welcome to the club. Baka nasa Kalawakan na si Kibs. Malamang. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Belinta Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy, mga friend. Sabi ni friend Shervin, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. O edi ipakain sa nagpakawala yung damo. O di ipakain doon sa nagpakawala doon yung damo. Saluduhan po natin at bigyan po natin ng masigagong palakpakan dahil siya po ay isang tunay na dakilang ob-ob at sobrang syunga. You are such a disgrace to all Filipinos dahil wala kang tunay na balls. Para manindigan sa tama at para sa bayan. Pwe, buwisit ka. Nakakahiya ka. Lumayas ka na dyan. Kinam. Buwisit ka talaga. Leche. Mahina ulo ni Tia Deli. Librado Ludovico ulit, oh. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Anong pastor pe? Pinagsasabi mo. Wala nang dagat. Wala nang dapat pag-usapan, mga ulul. Oy. Bongit, ipakita mo nga sa mga ungas na yan na ikaw ay isang Marcos. Ano? Yung problema. Ron Jelly, Joral Jelly, shout out Brother Eli Asisio, shout out. Eman Escalona, anak, shout out Balong, Boyong Kong, shout out sa'yo. Librado Ludovico ito. Kaya pala lintik makakapit kay Durian Dutae itong si Bonggago. Putragis na hayop ka. Putris na hayop. Kaya pala bobo sa Senado. Parang si Bigote. Gayahin nyo na lang si Lito Lapid. No talk, no mistake. Totoo yan. June Lagon, my friend, shout out Iingat ka dyan sa Ilocos Sur. Ilocos Norte ba? Yan siya eh. Federico Mandaco. Wala na. Mekos na ni Subiri kung totoong nasa China si Kibuloy. Kaya di agad pinirmahan yung Supuena. Batang Duterte din yan. O takot siya. Kasi hawak ni Kibuloy ang kaluluwa niya. Di kaya si Aimee takot din sa kahawak ng kaluluwa niya. At itong si Marcos, kung dadalo siya sa meeting na ino-organize daw ng mga Duterte, ay lalabas siyang syunga. Pagkatapos siyang babuyin ni Duterte, baka nga maniwala na akong bangag siya. Ano kayang gagawin nila sa meeting? Pag nagkataon, meeting ito ng mga syunga-syunga. Mga ogag. Ito yan, Federico Mandac ina-assemble daw ni Belica eh. Noel B. Matela, shoutout. Boss Rox, galit na si Digong kay Kibuloy. Di man lang niya binigyan ng babae si Digong. Walang kwentang kaibigan. Swapang daw. Yan mo naman nabalitaan yan, Noel. Anong hindi binigyan? Pwede ba yun? Rosario Santos, shout out. Welcome to the club. Itong si Manong Belica, diskarte mo, lokbu. Gusto nyo lang na prayer rally nyo para ang mga Marcos loyalist ay sumuporta sa interfaith rally ninyo at makitang madaming tao, hindi uto-uto si BBM. Sariling interes mo lang yan at bawal ang korap sa gobyerno ni PBBM. Yun, PBBM pa rito si Rosario Santos. Alejandro Bidad, shout out, Karox, sa totoo lang, sarap sa patusin ang mga pagmumukha ang mga uma-idol sa demonyo sa totoo lang. Nasaan mga member ng komite ni Senator Risa, yung magaling na sausawero sa Senado, mahilig magsabing inutil.
Ba't wala siya, Karox? Ha, inutil yun. Moody Muma, shout out ha. Ano niya? Hi sir, good evening po. Nasa China na yan, bago pirmahan yan, pinatakas mo na. Nakagigil dapat dyan. Kay Subiri, biri ko pag kinikilingan ang manyakis kung hindi sisipot si Kibulok sa Senado. Ibig sabihin, nasa China na yan. Ang sisihin si Subiri, ang masisi ang taong bayan pag kasunduin ang BBM at Duterte. Takot sila na si Sara, kailangan uupo si Sara sa 2028. Diyos ko. Pero palagay ko, wala sa China. Diyan lang yan. Sa laki ng pagtataguan niyan, buong Davao. Meron bang pwedeng humanap dyan? Baka kasama na ni ano yan eh, ni Bantag o at pakuya-kuya-kuy lang. Ah, di ba? Tingnan mo si Bantag, may reward money pa. Ha? Batang digong yan, di basta kasi. Tsaka, pupunta siya doon sa China para magtago doon. Oh. Eh di malalaman agad, di ba? Oh. Alam mo, ewan ko, galit si Xi Jinping sa mga ganyang klase mga tao, mga rapist. Ba? David Alin Mendoza, sabi niya. Hello po, Karox. At sa mga Rocky Warriors, good evening po sa inyo. Talaga naman pong mga baliw na yan, sina Dutae at mga kampon niya. Biruin ninyo po, matapos sa laulain ng pamilya Duterte itong si BBM, ngayon naman makikipag-areglo. Akala nila siguro ay unang mag-aabot ng kamay nga si BBM sa kanila. Si Digong tinawag na adik, si Sarajim Potpot naman may commercial pa na pulburon. Ayun na nga, at nakaka-adik daw. Tapos si Baste resign naman ang hamon kay BBM. Ang akala po siguro niya, siguro ay bibigay si Da Junior sa mga patutsada nila. Hoy, mga gunggong, kahit laging tulalayan si BBM ng iwi at ng iwi. Ang bibig, di nyo mapaglalangan ang matching. Aral ata yan sa ama at ina niya na sugapa sa kapangyarihan. Galit si David Alin Mendoza. Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Hoy, Mr. Subiri, nakakagalit, nakakadismaya ka. So ano pa ang silbi ng pirma mo kung nakalayo na sa kalawakan ng China ang disappointed son? Naiwan na naman taong bayan na nakanganga kasi aanga-anga kayong lahat. Style nyo puro bulok. Kumita ng lahat. How I wish isa sa inyong maglaho. Wala kayong puso sa mga inapi. Mas marami kaming mga Pilipino na hindi taga-sunod ni Kibs, kaya yan ang tandaan ninyo. Nakaguhit na sa aming balintataw ang pangalan ninyo. Di na kayo karapat-dapat maging lingkod ng bayan. Magko-concentrate na lang kayo sa mga fellowship ni Kibs para naman yung matitino na ang makaupo at tunay na magsilbi sa bayan. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Maril Pabian. Shirley Jaser, shout out Sabi Shirley. Kakilakilabot, Karox, di ba? Nag-isip tuloy ako kung paano namumuhay ang mga tao sa lugar nila sa Davao. Grabe, bumabaha ng dugo at pera. Pera pala ang grupo nila. Sabi nga ni Matabato, Giser, namumuhay ang tao sa Davao sa takot. Hindi sila pwedeng magreklamo. Ganon. Marilo Pabian alit. If ever po tayo na magpag-usap si BBM sa sinasabing meeting na yan, maliwanag na talagang weak siya at walang common sense after ng mga below the belt na banat sa kanya. Ganon na lang yun.
Ay, ewan ko po, tay. Ano na ba dapat itawag sa kanya? Grabe po, mga paandar nila. Nakakawindang talaga. Nakakawindang talaga mga bagahe nila. Totoo yan. Ewan ko dito kay Marcos. Friend Shelby sa PETA ulit to. Xerox, nakatakas o hindi nakatakas, does it matter po? It means nothing po. Sa totoo lang po, Xerox, sa lawak ng kanyang kaharian, need pa ba niyang tumakas? Puro high-tech na ngayon, Xerox. Kung si Cowboy Bantag, Sulweta nga at Tebes, pakuya-kuya-kuya at pasipul-sipul lang sa paligid-ligid. May nagawa po ba magigiting nating mga taga DOJ? O di ba puro nangangabels at dinaan na lang po sa kuda at preskon. Same thing po dyan kay Mr. Subiri. Malamang Subiri. Malamang po na sa alamang na planchado na po yan, Xerox. At wag na po tayong umasa po. Ang batas po sa atin kung hindi ungguyan kingkoyan lang po. Tingnan nyo nga po ang line up ng nakaupo sa Senado ngayon. Kumpletos Ricados. Merong Pipe nakaupo lang palagi sa ilang dekada. Di ba yan dyan hack, Xerox, anak ng Kurimaw na aso talaga, Xerox. Meron ding Joker, binabayaran ng milyon-milyon para magsuklay lang ng bigote. At magpakita sa madla ng kanyang kasing liit na uod na patutoy. Kinam. Meron sobrang bobo. Meron dating taga-tinda lang pala ng taga-bili. Nuutusan lang pala, taga-bili. Pero rich and super VIP sa ngayon. Pagdating pa yung gusto ding sumali sa lineup na pang boom tarat-tarat, malapit na yan. Tapos, tapang din ng apog. Ano po ba talagang kamalas-malas sinabi na ko? Siwan nila to. Oh. May ilang convicted at puro may kaso. Tatapang talaga po ng apog nila, Xerox. Diyos ko po, Lord. Parang isinumpang line-up. Sobrang nakakasuka. Mambabatas po ba talaga ang tawag dyan sa kanila o parang tropang maglalaro lang ng tong-its? Isang mga buwisit na yan. Tong-its, ang mga buwisit na yan merong nag-iisang babae tumitindig, lumalaban at sinusubukan ng tunay na pagtatrabaho. Ang mandato para sa bayan, matapang at hindi sumusuko. Kumpara mo po dyan sa mga walang silbi at puro mga inutil. Mga buwisit kayo talaga. Galit. Paano bang di ka atakin ng suklam at yamot at rayuma sa mga pesting yawang mga Kurimaw na to? Yung pong basyang po, lalayas na po muna. Maghahanap muna po ako ng maruya. Ay ko, pangpakalma. Hanggang sa muli po, mga kapatid, ang inyo pong sa lahat ay tunay pong nagmamahal at baka magtinda na din po ako ng maruya. Malaki tubo dyan, wag ka nga. Ito ang malupit at super sweet. Aso ang inyong Tia Deli. Have a blessed weekend, everyone. Have a blessed weekend. Tia Deli ka. Aray ko. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi ka, Roque. Langya, wala kang hustisya. Hustisya talaga sa Pilipinas. Kapag malakas ka sa gobyerno, kahit na anong klaseng krimen ang gawin mo, lusot ka. Itong si Subiri, pinatakas muna si Kibaliw bago pumirma. Palibhasa, hawak din siya ni Digong. Kaya nga dapat, alam na nitong si His Excellency, kung sino ang nagsisilbi sa bansa, sa mga tao, at yung sino ang nagsisilbi sa Duterte. His Excellency ka nga, alam mo hindi mo pa makuha yan. Simpleng-simple yan, nakakaharap sa mata mo yan.
ICC is the name of the game. Shirley Jaser ulit to. Pinakawalang kwentang Senado sa kasaysayan ng Pilipinas mula 2022. Oo. Rodelia Alpilor, shout out Kung di pa siya tinira, di pa siya pipirmahan. Asan na pinatakas na? Mga bulok na senador, oo. O nga po si Rox. Sobra na mga katiwalian, pati hustisya, bulok, kawawang bayan, Rox. Totoo. Rodelia Alpilor ulit oh. Wala na mga yan si Rox. Sumobra na sa fentanyl. Nabi niya. Totong Gonzales, shout out Good evening, Sir Rox. Alam na di, Sir Rox, talagang gugutayin tayo ng mga devil na yan. Ang labanan magkano, pero ayos lang. Isa-isa nang nagkakawala. Dapat talaga wag nang iboto mga senador na mga apelyido ay magkano at bayad mo. Yan po ang uso ngayon. Good health, Sir Rox. Salamat, Totong. Roll Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox. Kasi inyong may bahay, everyday health and good. And God is good. Oo, salamat. Roll Villanada ulit to. Hindi na nakapagtataka na miss ka po si Kibulok. Lahat yan, mga kasabwat at nakikinabang. Pera, babae, kayang ibigay nga ni Kibulok. Hindi yan, nandyan lang yan. Sabi, China, wala. Nandyan lang yan. Irene Cortel na, shout out Tagabili lang ng maruya noon, pero senador na ngayon. Tawa. Matinding pagsisipsip at paghimod siguro ni Bongo ng puwet ni Duterte. Ni Duterte na yan. Pero si Duterte talaga himod din ng puwet kay si Jing. Ganti-ganti lang. Si Bongo pa rin nagwagi dahil lagi pa rin siyang dahil lahi pa rin siya ni Xi. Roll Villanada ulit Pwede naman tawagan si BBM, si Subi, na anong kailangan para mapirmahan ang Supuena. Wala ka bang naisubi ha, Subiri? Tayo dyan. Shirley Jaser ulit Sana naman hindi magpabola si PBBM. Delikado, sabi nga ni Las Cañas, halimaw yan si Duterte. Totoo. Normando Reyes ulit Double pay si Subiri. Sana makita ni BBM Digong pa rin ang utak ng hayop na yan. Ay nako Lord. Rodelia Alpilor ulit Talagang walang pakialam si BBM Sir Rox. Ginagamit lang ang kapangyarihan nila para mangurakot kawawang mga taong bayan. Totoo. Normando Reyes ulit Sinadya ni Subiri na delay ang signing of Supuena ni Pacquiao para patakasin ang ulupong. Hindi, nandyan lang yan. Ako hindi naniniwalang tumakas yan Sino pag nandyan sa laki ng kingdom niyan, ba? O sinong papasok doon? Sige nga. Ted, shout out Ted. Palagay ko 3 posibilidad ang pagkawala ni Kibuloy. Kung totoo man, una, pinatakas ito nila Subiri, tapos kunyari pipirmahan na ni Subiri ang Supuena. Pangalawa, kung may underground shelter sila ni Digong, nandun na yun at nagtatago. Pangatlo, nagbubulag-bulagan na lang ang mga may kapangyarihan tulad nila Bantag na hindi makita dahil may bayad ito o kaya may order sa taas. Ngayon, sasabihin ng ibang politiko, palitan ang saligang batas, luma na yan. Ito. Amado Galang, shout out Walang pagkakaiba, Karox, noong 2022 election. Na DQ kay BBM.
dinelay ang resulta hanggang makapag-retire si Commissioner Rowena Guanzon. Ganun nga, di ba? Yun ang pattern. Imelda Go, shout out. Kung matino yan Las Cañas na yan, bakit sinunod niya ang mga utos ni Digongyo na pumatay ng mga tao? I'm so ashamed to be a Filipino. All Filipinos should be ashamed of themselves for making demonyo their president. Wala nang pag-asa ang Pilipinas na bumangon sa hirap and corruption unless na we change our mentality. Enough is enough. Wala, Imelda Go. Mabigat yung 500 kasi. Pipito Duran, shout out. Subiri, member siya ng kulto ni Kibuloy. Al Olalia, shout out Buong gobyerno ng Pilipinas ay ginawang sindikato ni Rodrigo Duterte. Nakamura. Takipan sa buhatan at kanya-kanyang epal ang miyembro ng sindikato. Mga hindi kwalipikadong mamumuno sa bansa ang inilagay sa pwesto ng buhong. Pati runner ng Maruya, ginawa niya senador. Pinalaya ang mga mandarambong na naging senador pa uli. Hinayaang mamayagpag ang bulaang pastor at higit sa lahat, pinabalik sa kapangyarihan ang mga Marcos. Narinig nyo ba sa bibig ni BBM na susugpuin ang korupsyon sa kanyang ugat ng kahirapan? Hindi pa ba gigising ang mga Pilipino? Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Ano to? Isaac Page, shout out. Karox, ang hirap talaga ng hustisya dito sa Pinas, lalo na sa mga ordinaryong tao. Tama ang sinasabi ni Lelea Salonga. Putang ina, ang hirap maging Pilipino. Ingat, Karox. Ingat ka rin, Isaac. Rowena Yanga, shout out Nakinabang yan si Mandarayang Subiri kaya idinilay ang pagpirma ni Supuena. Ganyan kawalang ya ang mga senador. Si Senator Hontiveros lang ang may malasakit sa bayan. They are protecting criminals and murderers at talagang si Bongo ay tagabili lang ng gasol, naging senador na. Ganyan kabopols mga Pilipino. Totoo yan. Ano to? Azucena Ambita, shout out. Useless kahit napirmahan pa niya ang arrest warrant, talagang binayaran niya ang binigyan niya ng pagkakataon tumakas. Kaya para kay Subiri, dapat magbitaw na siya sa Senado. Ang tanong, magkano binigay sa kanya ni Kibuloy? Subiri, scam from the Senate. Thank you, Sir Rox. Have good day to you and your family from Australia, sabi na siya. Roberto Sayat Sr., shout out Dapat kasuhan si Subiri conspiracy kung talagang nakasibat o nakapuga na ang puganting Kibuloy. Pinatakas yan, sadya. Dapat yan may hold order sa immigration. Lahat ng tuta ni Digong, mahina ang mga advisor ni BBM. Advance dapat ang isipan ng gobyerno. God bless sa'yo, sir. God bless, Roberto. Roberto Gonzales, Shout out, Roberto. Mananagot si Subiri dyan. Pinotektahan niya kriminal at wanted ng FBI. Pinatakas pa niya. Naghahanap ng sakit ng ulo. Subiri, sa halip na wala siyang nagagawang kasalanan at para na rin lang kumuha ng bato na pinukpok niya sa sarili niyang ulo. Hayaan na natin yan. Ala nang magagawa kung asa China na. Si Subiri ngayon, uminit ang mata ng buong bansa at mundo. Nahawa na sa virus ng Tanganisim. Totoo yan, Reynaldo. Yung Tanganisim virus talaga masyado. Reynaldo Gonzales ulit.
anak ng kamote, bibili ka lang ng anong baruya? Maruya, magiging makapangyarihan ka na pala ngayon. Paano pa kung buro tong baka naging pangulo pa, only in the Philippines, ha? Muntik nga yan, pinag-file ng pangulo yan, kala mo, pinag-file ni Digong yan, oo. Kasi nga, ayaw niya kay Bongbong. Isang oras na tayo. 3JC Hope, shout out. Tawa-tawa si 3JC. Anong sabi mo, Sir Rox? Pipirmahan na ni Subs yung arrest warrant? Hindi, supwe na. Kasi naka-iska po na si Gibbs. Bantag the second peg niya. 3JC Hope ulit, oh. Well, kung saan man nagtatago si Gibbs, bahala siya. Tumakas man siya sa Senado, hindi naman siya makakatakas bilang isang fugitive. Wala ka rin kalayaan kumilos, wala kang kalayaan pumunta sa gusto mong puntahan. O nga't nakatakas ka sa pag-imbestiga ng Senado, limitado na rin ang galaw mo. Baka magkamali siya ng galaw, mahuli siya ng FBI niyan. Hindi, nandyan lang yan, hindi yan pupunta ng China, friend. Maniwala ka. Sarap-sarap doon sa kanyang kingdom. Meron siya night duty. Oh. Ba't siya pupunta China? Pagsisilbihan siya doon, may tagalaba siya doon ng brief. Oh, di ba? Rinaldo Gonzales ulit, oh. Paano nga hindi sisipot si Kibulok sa Senado, kitang-kita naman niya bantag, nakatakas, nakalabas ng warrant. Kung sisipot pa siya, iimbestigahan, wasting time pa kay Kibulok. Kaya ayun, inattend niya, kunwari, at di trabahuhin na lang niya para makatakas, mautak din. Kibulok basta kabubukan. O, di ba? Sabit na siya, talagang hindi na siya pupunta doon. 3JC ulit, oh. Kung totoo ngang tumakas si Gibbs, abay, problemado na yan. Problemado na rin si Diggs. Saan naman magtatago si Diggs niyan? Kung manlaban siya sa otoridad, kaya pa ba niyang makipagsabayan? Ang naiisip kong depensa nila, Xerox, ito. Bilang dating Pangulo ng Pilipinas at mahina na siya, may edad na, dapat bigyan na lang siya ng konsiderasyon na wag nang makulong. Gaya ni Enrile, di ba? O, di ba? Pwede. Ano ba ang tawag doon? Pwedeng mag-people power ang mga DDS at iyan ang kanilang i-demand kay BBM. Huwag ipakulong sa ICC dahil yun ang dating presidente. O, diba? Pwede lahat yan. Pero, tuloy natin. Pero Sir Rox, I don't think BBM will fall to this trick. Isa lang ang paraan para masurvive ni BBM ang presidency. Ibigay na si Diggs sa ICC. Pag nagpadala si BBM sa drama ni Diggs, tapos na si BBM. Goodbye, Malacanang siya. Totoo yan, 3JC Hope. Yan din ang nasa pagpuk ko dyan. Tagal na yan. Ha? Kaya hintayin natin kung hanggang saan magiging tanga. Magiging tanga. Ewan ko. 3JC Hope ulit, oh. Oy, siya nga pala, Sir Rox. Tawa ako ng tawa kay Maharlika. Nahilo na rin ang hitad at nanghihingi na ng awa at suporta sa mga pinklawan. Anyari, Sobra niyang nilait-lait si BP Lenny, tapos ngayon gusto niyang tulungan sila ng pinklawan. Di nga, baliw na rin yan. Pagsasabi. 3JC ulit, oh. Kaya nga, di ba, Sir Rox, lagi nating sinasabi na hindi araw-araw Pasko sa mga tiwaling mga politiko. Ayan, isa-isa na silang nagliligwak. Si Diggs, si Gibbs, ang asawa ni Harry Roque, si Nibak, si Maharlika na nawagan ng Piklawan, si Idol Rapi Tulfo, ginigiba na ni Atty. Libayan, malayo na ang presidential election. Malayo pa ang presidential election. Sira na si Rapi, si Bato, nanginginig na rin, si Robin Hood, binaypass by Subiri sa Chacha ba yun? Tao-tao ito, Pag masama kasi ang ginagawa, hindi naman magtatagal ang kanilang kasamaan.
Sandali nga lang kasamaan eh. Bilyonary na sila, di ba pre? No, Okinawa, Japan. Sarap buhay talagang Di ba, ayoko maging masama. Ha? Sarap buhay, no? Magnakaw ka sa gobyerno, yung mabigat doon, 3J Shopke. Honorable pa tawag sa'yo eh. Di ba? 3J Shop ulit. Si Badoy at Celis kaya, susunod na rin kaya sa mga hunghang na yan? Malamang. Sammy AJ, shout out. Karox, sa tingin ko, ipapapatay ni Duterte si Marcos para uupo si Sara. Naku, malaking gulo yan. Dapat military takeover na. Naku po, kawawa bayan ko. Ingat, Karox. Yun ang iniisip ko, kala mo. Kaya dapat ingat-ingat si BBM, ha. Ano to? Rebelina Roland, shout out, ha. Sabi niya. Good afternoon po, Tay. Alam niyo po, pahihintulot lahat. Ha? Good afternoon po, Tay. Alam niyo po, pahintulot lahat yan ng God. Kasi po, sa panahon ng Marcos administration, ngayon lang lumitaw ang mga karumaldumal na ginawa ni Halimaw ng Davao. Kaya hindi na po magtatagal, mapaparusahan na sila, lalo na ang mag-best friend ng Halimaw ng Davao. Kaya ipag-pray po natin ang ating Pangulong Bongbong at sa buong Pilipinas na magkaroon na ng kapayapaan ng ating Pilipinas. Kaya pala nagkalat ang droga noon pa dahil sa Duterte. Rubelina Roland ulit to. Ipinahintulot ni God na maging presidente si Digongyo para malaman ang kanyang karumalduman. Ipinahintulot ni God na magpresidente si Digongyo para malaman ang kanyang karumalduman na pinagagawa niya sa mahabang panahon dahil may paraan si God upang malitis si Halimaw. Magdusa na siya sa impyerno. Malapit na po hindi kailanman magtatagal ang kasamaan ng isang tao. Mahuhuli din siya. God bless po, Tatay. God bless, Rebelina Roland. Ha? Shout out, Christian Cheng Naka. Oy, mission accomplished po, mga boss. Mag-comment po kayo tungkol sa pinagtanggol ko si Sara. Si Amy naman, ewan ko kung nangyayari dyan. Ano kaya tinitira niyo? Magandang gabi po, mga boss. Hanggang bukas po. Maganda po topic natin bukas. Kaabang-abang po ito. Iisip po tayo maraming topic. Opo. God bless. God bless. Dasal, kapit. Huwag pong bibitaw sa Panginoon. Para hindi po tayo mapasok ng mga kulto. Ha? Bagay, mahirapan ng kulto sa atin. Matitibay tayo. Oo. Puti ko.